Sa araw-araw na sobrang dami nating ginagawa, traffic, trabaho, errands, may mga bagay tayong hindi natin napapansin. Isang email na lang biglang pumasok dahil sa pagmamadali natin, hindi natin chinek, sabay click lang agad. Kala natin legit. At biglang sabi, your password was successfully changed. Mapapaisip ka, teka, di naman ako nagpalit ng password ah. Meron ka napansin kakaiba, parang may mali. Di mo mapinpoint. At nagpanik ka. At sa sobrang bilis ng pangyayari, huli na ang lahat, wala ka ng savings. Sa video na to, pag-uusapan natin yung real-life phishing scams na tumatarget sa mga Pilipino. Especially itong mga bank email para makuha yung mga credentials nyo. So, paano mo malalaman kung fake yung email? At syempre, paano maiwasan maging biktima ng ganitong mga phishing scam? Okay, tara, i-analyze natin itong isang email galing sa isang sender. Hide na lang natin, pero for sure, marami kang mapipick up ditong information. Pisa na natin. Kung makikita nyo, ito mismo yung actual email na finorward sa akin. So, hinide ko lang yung information nung nag-send. Pero ito, very good example. Usually dati, nakakuha ko ng ito, pero wala na akong makuha na ganitong example. So, i-analyze natin, i-breakdown natin. Okay? So, makikita niya, may mga red flags tayo dyan, mga highlighted part ko, ano ba itong mga to. Then, ito yung subject natin. So, sabi niya, your video online banking password has been changed. Pero makikita mo agad, sino ba yung sender, correct? So, umpisa na natin para ma-breakdown na natin ito, okay? So, unang-una nating red flag is weird sender email. So, expected email natin should be like noreply@bdo.com.sg. Pero makikita nyo, sino to? Actual sender is from Trotwood.k12 USA. It's galing to sa US school. So, bakit galing sa isang US domain? So, bakit manggagaling sa school yung email ng video, correct? So, unang red flag to. Next is ito, scare tactic. So, scare tactic message. Second red flag, very common. Your password was successfully changed. So, parang nanggigil trip or nag-panic attack ang gold customer dito. Ni scammer. Gusto kanya na magmadali at click mo agad yung link without even thinking it. So, yung dito is tinatry niyang manipulate yung emotion mo. Uy, nahack ka ba? Bilis, click mo to. Parang ganun. Ganun ang approach niya palagi. Then, ang third red flag is suspicious link. Okay, fake link masking. So, minsan may mga minsan kahit mukhang legit ang link, nakamas sa ilalim yan. So, for example, pag hinover mo ito, lalabas yung redirection or saan ba nakaturo talaga yung website na to. So, ito, chinek ko, wala na, patay na to. Most probably, medyo matagal-tagal na rin tong email na to. Pero, yun nga, common concept, kahit napaka-common ito, ganito pa rin ang ginagawa. Marami pa rin nabibiktima. Okay? So, be careful. Minsan, mga ganito, accidentally click. So, please, wag rin basta-basta mag-click. Okay? Possibly a fake phishing site yan. And a real tip, a bank won't send link via email or SMS. Okay? Next natin is ito. Hello. Generic greeting. Red flag number 4. Paka-generic niyan. So, bakit red flag yan? So, usually, ang mga banks or anything na mayroon kang under subscription with them, they will greet you with your name or valued client. Kasi chinek ko lang just now yung email ko galing BDO. So, hindi nakasulat yung name ko, pero nakasulat dun is valued client. So, it's either your name or ito. So, depende. Okay? Kung saan ka man nakasubscribe. Okay? Next na red flag natin, ito. Too many contradictions. So, bakit sinabing contradiction? Yung mga sinasabi ng scam na to. First is, sabi niya is, don't reply to unknown numbers, never share your link, avoid clicking on suspicious link. Pero anong sinasabi niya? Pinapaklik niya yung nasa taas na link, which is ang labo, di ba? Okay, so nakuha na natin yung buong overview ng email na to. So alam natin na phishing email to. So magsa-summary tayo.
summary natin sa email na to. So, ano yung chinek natin? Una, email, address, greeting, links, tone or urgency, and footer info. So, next is red flag ba ito? Sa email, yes, hindi siya nag-end sa bdo.com.ph. Sa greeting, as usual, should be a full name or valued client. Depende sa kung anong bank kayo. Next is links. Don't click any links. Probably type the website manually, so para make sure. Then, tone and urgencies, scammers want you to panic every time. So, natatandaan yung dati kong topic, it's always urgency. Yan yung kanilang palaging kinukuha sa inyo. Next is footer info. Bakit hindi siya red flag? Hindi siya red flag kasi tama naman. Usually, yan yung script nila. Pero, pagdating sa information is, nagko-contradict doon sa content ng body. Na bakit, oy, click mo ito. Pero sabi, huwag kang click na link, di ba? So, doon pa lang, alam mo na may mali. So, ano ba dito yung probably real talk tips na para ma-avoid natin yung phishing sa mga ganitong scenario? Unang-una, huwag agad mag-panic. Okay? Always verify the sender. Never click the links in the email. At para maging sure, call the bank directly. If unsure, use the official hotline or go to the branch. That's the best way.